Isipin mo na lang, isang manlalaro, 2 taon nang hinahanap ang pinto palabas, pero walang gustong tumanggap sa kanya. Hindi dahil masama siyang manlalaro, kundi dahil ang presyong hinihingi ay tila imposibleng matugunan. Ito ang kwento ng isang big man na literal na on the trade block sa loob ng mahigit 1 taon at ngayon, sa wakas, parang malapit na siyang magbago ng bahay. Ang koponang gustong makawala sa kanya ay matagal nang nagtatanong sa merkado. Gusto nila ng first round pick bilang kapalit. 1 taon na silang naghihintay, pero hanggang ngayon wala pang nagbibigay ng ganoong klasing alok. At kung tutuusin, makatuwiran lang dahil ang kontrata niya ay 3 taon, halos $18 milyong bawat taon. Hindi masama ang numerong iyon para sa kanyang klase ng manlalaro. Pero ang tanong, ilang koponan ba talaga ang nangangailangan ng ganitong uri ng sentro? Ilan ang handang tanggapin ang mahabang kontrata na ito? Gayong pwede lang siyang maglaro ng humigit kumulang 55 laro bawat season dahil sa madalas na injury? Ihambing natin sa ibang kaso. May isang manlalaro na pinakawalan ng isa pang koponan kamakailan. Mas magaling siya at ang kontrata niya ay malapit nang matapos, mas mura, mas kaunti ang risk. Kaya naman, kahit kaunti lang ang binigay pabalik, 2 second round pick lamang, nagawa pa rin ng koponang iyon na maibenta siya ng madali. Samantala, itong manlalarong ating pinag-uusapan, mas malaki ang kontrata, mas matagal pang tatakbo, kaya mas mahirap siyang ipakalat. Karamihan ng mga koponan, kung tatanggapin man nila ang gastos, gugustuhin muna nilang may makuha rin silang kapalit, hindi lang basta-basta tatanggap. Pero may bagong kaganapan na nagbago sa larawan. Ang koponang ito na gustong ibenta siya ay kamakailan lang tumugon sa isang alok mula sa kalabang koponan para sa isa pa nilang manlalaro. Isang murang kontrata, 2 taon lamang, mga 4,000,000 at kalahati. Tinapatan nila ang alok na iyon, gaya ng inaasahan ng marami. May mga tao ring nagtanong noon, bakit hindi na lang sumubok ang ibang koponan na maglagay ng alok? Ang sagot, simple lang. Kahit anong ilagay mong alok, kung ito ay nasa antas ng minimum na sweldo, tiyak na tutugunan lang ito ng orihinal na koponan. Kaya walang saysay na subukan pa. Ngayon, dahil sa tinapatang alok na ito, biglang nagkaroon ng problema sa laki ng roster ng koponan. Sobra na sila sa bilang ng manlalaro. Kaya naman, may usap-usapan tungkol sa posibleng pag-buyout ng isa pang veteranong manlalaro sa kanilang linya up. 1 taong hindi na kayang i-trade dahil sa uri ng kontrata niya, pero pwede namang bayaran na lang para makaalis. May mga detalye rin tungkol sa isang manlalaro na may kontrol kung saang koponan siya pwedeng ipadala. Halos parang no trade clause, maliban na lang kung siya ay i-buyout dahil doon bukas ang lahat ng pinto. At dito papasok ang tunay na sagabal. Bakit kailangang bumuo ng puwang sa roster? Dahil literal, may 5 sentro sila ngayon. Isipin mo, 5. May bata pang tagaloob, may bagong dating na maaaring maglaro sa power forward o center, at marami pang iba na pwedeng pumalit dito. Kaya naman, unang-unang agenda. Paano makakawala sa 2 manlalarong ito na parang sobra na sa listahan? Sila ang 2 pangalan na dapat bantayan sa susunod na mga linggo. May bagong ulat rin na lumabas mula sa isang kilalang tagapag-report. Sinabi niyang malinaw ang gustong mangyari ng koponan. Gusto talaga nilang panatilihin ang batang
manlalarong kanilang tinapatan. At hindi ito nakakagulat dahil matagal na itong pinag-uusapan. Ayon sa parehong ulat, malamang na malipat na ang malaking sentrong ito bago pa man magsimula ang bagong season, batay sa mga usap-usapan sa isang malaking basketball event kamakaila lang. Kung ikaw ang isang koponan na interesado, ang tanong, sulit ba talaga? Ang totoo, madali lamang itong gawin kung sasabayan ng tamang estratehiya. Ang sweldo niya sa unang taon ay humigit kumulang 17 milyon. Tataas sa 18 at sa ikatlong taon ay halos 19. Katamtaman lang pero mahalagang tandaan, hindi pa siya papasok sa gitna o dulo ng kontrata. Ito pa lamang ang simula. Kung ako ang tagapamahala ng isang interesadong koponan, isasama ko ang lahat ng aking mga second-round pick kung sa ganoon ay makakawala ako sa isa kong manlalarong may medyo mabigat na kontrata pero hindi na kailangan sa amin. Sa ganitong paraan, halos magkasing halaga lang ang papasok at lalabas na pera. Pero ang malaking benepisyo, makatitipid ka ng malaking halaga sa mga susunod na taon, lalo na kung kailangan mo ring mag-buyout ng ibang manlalaro sa parehong panahon. Kung nais mong tumugma ang mga sweldo, kailangan mong pagsamahin ang ilang murang kontrata. Halimbawa, 3 batang manlalaro na magkakasama ang kabuuang sweldo ay pwedeng katumbas ng kontrata ng malaking sentrong ito. Oo, medyo kakaiba ito kung isa sa alang-alang na marami na ring manlalaro ang orihinal na koponan. Pero tandaan, kailangan pa rin nilang bawasan ang bilang ng roster kahit anong mangyari. Kaya bakit hindi gawin ito habang may makukuhang kapalit, mga karagdagang draft pick, kaysa basta na lang mawalan ng wala man lang matatanggap? Dito ko gustong itanong sa inyo, kung kayo ang decision maker ng koponan, ano ang gagawin ninyo? Ipagpatuloy ba ninyo ang paghihintay para sa first round pick na malamang ay hindi na darating? O tatanggapin na ninyo ang makatuwirang alok habang meron pa? Kung nadarama mong kawili-wili itong kwento, paki-share na lang ito sa iyong mga kaibigang basketball fans din. Baka sila rin ay may sariling opinyon dito. Ngayon, kung tuluyan nga ang mangyayari ang paglipat na ito, may isa pang landas na maaaring buksan. Kung kasabay nitong makukuha rin ng interesadong koponan ang isa pang malaking manlalaro mula sa ibang usapan, isang forward na kailangan lamang ng bagong simula. Posibleng bumuo sila ng bagong frontline na may 2 malalaking sentro. Oo, magiging masikip ang roster sa umpisa. Dahil hindi pa nila magagamit agad ang lahat ng puwang, pero may sapat na oras. Hindi kailangang punuin agad ang huling upuan sa roster hanggang bago pa lang ang playoffs. Ibig sabihin, may puwang pa para sa karagdagang kontrata bago dumating ang pinakaimportanteng bahagi ng season. May isa pa ring posibleng ruta, ang pagsali ng ikatlong koponan sa usapan o ang paglawak ng trade upang isama pa ang ibang manlalaro. Halimbawa, kung isasama rin ang isa pang veteranong manlalaro na may katamtamang sweldo, maaaring lumaki ang kabuuang halaga ng papasok na kontrata. Pero kung susumahin, kaya pa ring i-manage ang puwang sa ilalim ng salary cap, kahit medyo masikip ang natitirang mga upuan para sa ibang manlalaro. Sa huli, ang mahalagang aral dito, kung matagal mo nang hinihintay ang perpektong alok, minsan kailangan mong tumanggap na baka hindi na iyon darating. Minsan, ang tamang desisyon ay ang pagbitiw sa dati mong pangarap para lang makabuo ng bagong daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Ganyan din ang buhay. Hindi lahat ng plano natin natutupad ayon sa gusto natin.
pero laging may bagong pagkakataong bubukas kapag tayo mismo ang bubuo nito. Iyan ang huling kabanata sa ngayon ng kwentong ito. Malamang may susunod pang bahagi kapag lumabas na ang tunay na kasunduan. Kung natuwa ka sa istoryang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong opinyon at mag-subscribe para sa susunod na update. Salamat sa pakikinig at kita-kita na lang tayo sa susunod na video.